Hating gabi na nang magising si Junhee dahil sa tunog ng kulog, automatikong lumabas sa kanyang telepono ang mga salitang bumaba ang gabi at natagpuan niyang may nakahiga sa kama sa itaas. Sa takot, dali-dali siyang tumakbo palabas ng pinto at pagkatapos ay nakakita siya ng isang babae sa tabi ng swimming pool na walang imik na tumalon sa tubig at dahan-dahang lumangway papunta sa kanya. Hindi pa siya nakakatakbo ng 2 hakbang, nakasalubong na naman siya ng isang grupo ng kakaibang mga estudyante at nang maghanda siyang tumakas muli, sinuntok siya ng isang tao sa likod sa kanyang mukha. Nagulat siya at nagising at napagtanto na panaginip lang ang lahat. Nakaupo lang si Junhee sa bus at sumasali sa isang research activity na inorganisa ng paaralan. Ang katabing kaibigan ay nagpuprogram ng laro. Hindi siya ginulo ni Junhee at sa halip ay tahimik na pinanood ang tanawin sa labas ng bintana. Pagkarating sa destinasyon, bumaba siya ng bus kasama ang lahat. Pakiramdam niya ay pamilyar ang lugar na ito na parang napuntahan na niya. Bilang mahilig sa mga detective novels, mayroon siyang matalas na pagmamasid. Tinanong ng guro ang receptionist kung bakit walang signal. Hindi niya makontak ang ibang klase kaya di kailangan niyang lumabas para tingnan. Inutusan niya ang class president na bantayan ang lahat habang hinihintay siya. Hindi pa siya nakakaalis ng matagal nang biglang may marinig na nakakabinging tunog mula sa speaker at pagkatapos ay nawala ng kuryente at bumalot ang dilim. Sa sandaling iyon, isang multong nakasuot ng puti ang lumitaw sa gitna ng entablado. Sa takot at gulat ng lahat, naghagis ang isang lalaking estudyante ng bola na tumama sa multong nakaputi at bumagsak ito sa sahig. Bumukas ang emergency lights kaya napansin ng lahat na ang multong nakaputi ay ang kaklase nilang si Junhee. Sinabi niya sa lahat na may nangyaring krimen sa lugar na iyon noon at simula noon ay may mga multo na roon. Hindi naniwala si Nahi kaya bumalik sila ng kanyang matalik na kaibigan sa kanilang silid upang mag-ayos ng gamit. Sa sandaling iyon, automatikong na-install sa mga telepono ng lahat ang isang laro na tinatawag na Mafia at nagsimula ito mismo. Sila Nahi at ang kanyang matalik na kaibigan ay mga sibilyan. Ang lahat ng manlalaro ay lihim na hinati sa 4 na row: sibilyan, doktor, pulis at mafia. Ang doktor ay pwedeng magligtas ng tao at ang pulis ay pwedeng suriin ang identity. Ang mga sibilyan ay walang anumang pribilehiyo. Ang oras ng laro ay mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng gabi. Kailangang bumoto ang mga manlalaro para piliin ang mafia at pagpatak ng 12:00, ang taong may pinakamaraming boto ay mamamatay. Ilalabas din ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, lahat ng manlalaro maliban sa mafia ay matutulog. Sa panahong iyon, maaaring patayin ng mafia ang isang tao. Bukod sa mafia, ang iba pang role ay kabilang sa parehong team. 2 team ang maglalabanan at ang mananalo ay ang makakapatay sa lahat ng miyembro ng kalabang team. Ang interface ng laro ay mayroon lamang 5 pindutan: chat, pagboto, rules, status ng pagboto, at mga manlalaro. Karaniwan ng mahilig si Junhee sa mga kalokohan, kaya inakala ng lahat na isa lamang itong biro. Kaya sabay-sabay silang bumoto para sa kanya. Tanging si Nahi lang ang nakapansin ng kakaiba. Nang pumasok sila, hindi pa sila nagparehistro. Paano nagkaroon ng pangalan ng lahat sa laro? Wala ring internet dito, kaya paano nagsimula ang larong ito? Bukod pa rito, nawawala ang mga empleyado at hindi makontak ng class president na si Junhee ang guro. Dahil sa dami ng mga kahina-hinalang pangyayari, pumunta sina Junhee at Nahi sa reception desk, gustong gamitin ang telepono upang humingi ng tulong ngunit hindi sila makatawag sa labas. Patuloy na may napansin si Nahi na isang kakaibang bagay. Ang swimming pool dito ay eksaktong katulad ng nasa kanyang panaginip. Sa sandaling ito, dumating ang magandang kaibigan niyang babae sa klase kasama ang iba pa. Ginawang dahilan ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, ngunit nang hindi siya nakatingin, itinulak siya nito sa tubig. Habang nagpupumiglas siyang lumangway pabalik sa pampang, hinila pababa ang kanyang binti, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang babaeng may mahabang buhok na lumulutang. Gaano man siya nagpumiglas, hindi siya nakawala sa pagkakagapos at unti-unting nawala ng malay. Sa kritikal na sandali, dumating si Junhee at iniligtas siya sa tubig. Sa kabutihang palad, ligtas siya. Nang maghahanda na ang lahat na magpahinga, umalingaw sa speaker na 1 minuto na lang ang natitira para bumoto. Nag-aalinlangan ang lahat habang hawak ang kanilang mga telepono. Nang matapos ang countdown, inanunsyo ng speaker na si Junhee ang may pinakamaraming boto at mamamatay. Inakala ng lahat na biro lang ito, ngunit bigla siyang nagwala. Pagkatapos ay pumuti ang kanyang mga mata na ikinagulat ng lahat. Bago pa man sila makapag-react, bigla siyang lumuhod, paulit-ulit na yumuko at tumalon mula sa itaas. Agad siyang namatay at pagkatapos ay umalingaw muli ang speaker na nag-anunsyo na ang kanyang pagkakakilanlan ay isang sibilyan. Agad na tumugtog ang isang musika. Sabay-sabay na bumagsak sa sahig ang lahat. Kinabukasan, tumugtog muli ang musika at unti-unting nagising ang lahat. Tumingin sila sa bangkay ni Junhee sa labas ng bintana at doon lang sila naniwala na totoo ang lahat. Muling nag-anunsyo ang speaker na bago matapos ang nakaraang pagboto, ginamit ng pulis ang kanyang kakayahan at habang sila ay walang malay, si Troy ay napatay at ang kanyang pagkakakilanlan ay isang mafia. Sinundan agad ito ng anunsyo na nagsisimula na ang ikalawang round ng pagboto. Lahat ay natatakot at inisip nila na ang nagplano ng lahat ay nasa broadcasting room. Ngunit walang tao sa loob ng broadcasting room at pagkatapos ay natagpuan nila ang bangkay ng kanilang kaklaseng si Troy. Sinuri ni Nahi ang bangkay at nakitang hindi patuyo ang
ang kanyang dugo. Ibig sabihin, hindi pa matagal ang kanyang pagkamatay. Nagpasya si Junhee na ilabas ang lahat sa lugar na iyon. Ngunit habang naghahanda silang tumakas, muling umalinggaw ang speaker na nag-anunsyo ng babala na bawal lumabas sa lugar ng laro. Tiningnan nila ang babala sa kanilang mga telepono. Nag-aalangan ang lahat na magpatuloy. May dalawang lalaking estudyante na hindi naniniwala dito at nagpumilit na tumakas. Ang resulta, sila ay namatay mismo sa lugar na iyon. Ang kanilang kondisyon ay katulad ng kay Junhee. Unang sumakit ang kanilang ulo, pumuti ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay malakas na binagok ang kanilang ulo hanggang sa mamatay sila. Ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga sibilyan ay inihayag din hindi makatakas. Bumalik ang lahat sa bulwagan na may kalungkutan. Ayaw ni Nahi na maghintay na lang mamatay, kaya umakyat siya sa rooftop upang subukang maghanap ng signal. Natuklasan niyang napapaligiran ang lugar ng isang puting linya, at kung lalabas ka sa linyang ito, mamamatay ka tulad ng nangyari kanina. Kung makakahanap siya ng isang lugar kung saan putol ang puting linya, paniguradong may paraan para makalabas dito. Sinamahan ni Junhee si Nahi upang subukan ito. Basta hindi sila lalampas sa linya, hindi sila mapapahama. Salamat sa mapa, nalaman nilang umaabot ang linyang ito hanggang sa kabundukan. Ang manatili dito ay parang paghihintay lang ng kamatayan. Mas mabuting mag-explore sa kabundukan para makahanap ng daan. Kaya pinamunuan ni Junhee ang isang search team. Siya at ilang malalakas na estudyante ay umalis. Matapos silang umalis, biglang narinig ni Nahi ang isang tao na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit bukod kay Trong-eun, wala nang ibang tao sa paligid. Hindi niya ito pinansin, inakala niyang naghahalusinate lang siya dahil sa init ng panahon. Iminungkahi niyang ilipat ang mga bangkay sa cold storage room ng cafeteria. Upang maiwasan ang pagkabulok ng bangkay, bago ilipat, kinuhaan niya ng litrato ang crime scene para sa investigasyon ng pulisya sa hinaharap. Malapit sa bangkay ni Troy, may fire extinguisher na may dugo sa sahig, na tila siyang ginamit na pamatay. Ang sugat niya ay nasa noo at walang anumang senyales ng paglaban sa kanyang mga kamay at paa. Karaniwan, kapag inaatake ang isang tao, imposible na walang paglaban. Bukod pa rito, ayon sa setup, siya ay isang mafia na nangangahulugang gising siya habang ang lahat ay walang malay. Kaya, bakit hindi siya umiwas? Bukod pa rito, kung ang salarin ay gising, siya rin ay isang mafia. Pareho silang mafia, kaya bakit sila nagpatayan? Hindi muna naisip ni Nahi ang mga tanong na ito. Ang tanging magagawa niya ay ilipat muna ang bangkay sa cold storage room. Pagkatapos nito, muli niyang narinig na may tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya sinundan niya ang tunog hanggang sa basement. Nakita niya ang isang silid na tila may nakatira. Kinuha niya ang telepono para pakinggan, ngunit wala siyang narinig na anumang tunog. Dahil walang nakitang clue, malungkot siyang umalis. Ngunit sa sandaling umalis siya, otomatikong bumukas ang isang computer. Mukhang minamanmanan sila. Sa kabilang banda, sinundan ni Junhee ang puting linya at umakyat siya hanggang sa tuktok ng bundok. Ang daan dito ay napapalibutan ng puting linya. Para sa kanila, parang walang daan. Ginagamit ni Huzam ang kanyang kamera upang kuhanan ang paligid at napansin niyang may mga tao sa kabilang panig. Agad na humingi ng tulong ang lahat, ngunit gaano man sila sumigaw, tila hindi sila naririnig ng mga tao sa kabilang panig. Sa sandaling ito, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Ang posisyon ng dalawang taong iyon ay hindi nagbabago at hindi sila mukhang buhay. Bukod pa rito, ang mga sigol sa tabi nila ay parang na-freeze. Dahil dito, natakot sila. Hindi sumuko si Somi at patuloy na naghanap ng daan palabas kasama ang kanyang kaklase. Natagpuan ng kanyang kaklase na ang puting linya ay humalo sa lupa. Hindi niya sigurado kung mailinya ba talaga, at habang tinitingnan niya itong maigi, nadulas ang kanyang paa at nahulog sa labas. Sa kritikal na sandali, hinila niya si Somi. Takot siyang lumabas sa limitasyon, ngunit buong tapang siyang itinulak ni Somi palabas. Umalingaw ang speaker sa tamang oras at sinabing nilabag niya ang mga patakaran. Nang marinig ang balita na mamamatay siya, natigilan si Somi sa takot. Ang iba ay tumakbo upang hilahin siya pabalik, ngunit huli na ang lahat at namatay siya mismo sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sibilyan ay inihayag din hindi nakahanap ng paraan palabas. Bumalik si Junhee at ang kanyang kasamahan. Sa kanyang pagkabigo, sinabi niya na ang lahat ng daan ay nakaharang. Sa makatuwid, walang sinuman ang makakaalis dito hanggang sa matapos ang laro. Nagsisisi si Nahi, iniisip na kung hindi niya iminungkahi ang pag-akyat sa bundok, hindi sana namatay ang kanyang kaklase. Inaliw siya ni Trong-eun at sinabing ginawa niya iyon para sa lahat, kaya hindi siya dapat magsisisi. Hindi sila maaaring maghintay na lang na mamatay, kailangan nilang maghanap ng paraan. Habang dumadaan sila sa staff room, narinig niya ang ingay sa loob. Nang pumasok siya, nakita niya si Junhee na nagbubuhos ng galit. Walang tigil sa pagtunog ang telepono sa tabi niya. Kinuha niya ang telepono upang kausapin ang tumatawag, ngunit inagaw ito ni Junhee at itinapon sa sahig. Sa sandaling ito, doon lang nila nalaman. Ang mga linya ng telepono ay hindi nakakabit at ang mga file ay walang laman, hindi rin mabuksan ang mga computer. Tila ang lugar na ito ay ginawa para lamang sa kanila. Ngayon, para mabuhay, kailangan lang nilang sundin ang mga patakaran ng laro sa pamamagitan ng pagboto at pag-alis ng mga miyembro ng ibang team. O kaya sa hanapin ang gumawa ng laro na malinaw na imposible. Kaya, tinipon ni Junhee ang lahat at sinabi sa kanila na huwag nang bumoto. Baka sakaling mabuhay sila kung gagawin nila ito. Sa takot na may lihim na bumoto, kinuha ang lahat ng telepono upang hintayin ang
ang pagtatapos ng oras. Nang si Yongjun ang namamahala sa pangolekta ng mga telepono, sinamantala niya ang pagiging abala ng lahat at lihim na tinago ang sarili niyang telepono at eksaktong 12 ng hating gabi, hindi tumunog ang speaker. Nang akala ng lahat ay ligtas na sila, biglang tumunog ang speaker at kailangang piliin ng mga manlalaro kung sino ang mafia. May ilang natatakot na mamatay at gustong kunin agad ang kanilang mga telepono, ngunit pinayuhan sila ni Junhee na maghintay muna. Habang nagtatalo ang dalawang panig, biglang namatay ang dalawang kaklase at doon lang nila naintindihan na mamamatay pa rin sila kahit hindi bumoto. Agad silang nagmadali na kunin ang kanilang mga telepono at nakita nilang namatay ang kanilang kaklase dahil sa kanilang desisyon. Lalong sinisi ni Junhee ang sarili at sa bawat paglipas ng oras, ang mga hindi nakakuha ng kanilang telepono ay isa-isang namamatay, kaya lahat sila ay mabilis na bumoto. Bumoto sila para sa babaeng nag-udyok sa lahat na bumoto para kay Heonyun at sa puntong ito, napagtanto ni Yoonseo na nais silang paghiwalayin ng salarin. Kailangan lang nilang bumoto para sa isa't iisa at nang marinig iyon, nagsimulang bumoto ang iba para sa isa't iisa na gustong magkaroon ng parehong bilang ng boto ang lahat. Ngunit sa huli, ang babaeng ng udyok ay nakakuha pa rin ng 0 boto. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ibinunyag na isang sibilyan at sinabi niya na ang kanyang pagkakakilanlan noon pa man, ngunit walang sinumang naniwala at ngayon na siya ay patay na, masaya na siguro ang lahat. Matapos niyang magsalita, tumakbo siya palabas habang umiiyak at tumugtog ang pamilyar na musika at ang lahat ay nakatulog. Sa dilim, may nagsimulang sakalin ang isang kaklase hanggang sa mamatay. Kinabukasan, nagising ang lahat at labis na nalungkot nang makita nilang nakabitin ang kaklase nila. Sa puntong ito, napansin nila na biglang namatay ang isa pang babaeng kaklase at inanunsyo ng speaker na ang babaeng kaklase ay pinatay ng mafia. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ibinunyag na isang sibilyan at may isang hindi makayanan ang sitwasyon at sinisi si Junhee dahil sa pagkolekta niya ng mga telepono kaya maraming namatay. Labis din siyang sinisi ang sarili, humingi siya ng tawad sa lahat at umalis sa bulwagan, nagbabalak na tumawid sa puting linya upang tapusin ang kanyang buhay, ngunit sa huli ay sumuko rin. Dinala ni na Junhee at ng iba pa si Troy sa malamig na silid, pagkatapos ay inaliw siya ni Mina, sinasabing tiyak na magkakaroon pa rin ng mga namamatay kung gusto niyang managot para rito. Kaya, maghanap ng paraan para makaalis ang mga kaibigan, sa halip na umupo at sisihin ang sarili. Tumayo ang dalawa at naghandang umalis, biglang nahulog ang kahon sa likuran at biglang natuklasan ni Junhee ang isang lihim na daanan. Bago pa man siya makakita ng maayos, biglang may isang tao na lumabas mula sa loob na naging sanhi upang siya ay matakot at bumagsak sa lupa. Tumakbo ang lahat nang marinig ang ingay at nang makita siyang nagkakaroon ng atake ng hika, natagpuan ni Junhee ang spray sa kanyang bag. Nahigit niya ang kanyang hininga at nawala ng malay. Samantala, tinipon ni Junhee ang lahat upang humanap ng solusyon at iminungkahi kay Jun na hanapin at alisin ang mafia. Ngunit kung ganoon kadali lang silang hanapin, hindi sana sila nandito. Sa kanilang pagtatalo, nagsimula na silang magsisihan. Lahat sila ay nagdududa sa isa't isa na sila ang mafia. Biglang nagsalita si Huzam. Nakita raw niya ng lihim na itago ni Jun ang kanyang telepono, kaya di pinaghihinalaan niya na si Jun ang mafia. Agad namang tumutol si Jun, sinabing si Huzam ang pumatay sa babaeng kaklase dahil nabigo itong magtapat. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang bumoto para kay Huzam. May ilang nahikayat sa kanya at bumoto rin para kay Huzam. Mayroon na ngayong kabuuang 15 estudyante. Kailangan niyang tiyakin na makakakuha si Huzam ng kalahati ng mga boto, kung hindi, siya ang mamamatay. Upang matiyak ito, dinala niya ang kanyang mga kasamahan upang hanapin ang mga duwag at tinakot sila na iboto si Huzam. Nagising si Honseo at hinanap si Junhee upang tanungin ang sitwasyon. Sa puntong ito, nakakuha si Huzam ng ilang dagdag na boto. Agad niyang napagtanto na isa lang sa kanila ni Jun ang makakaligtas. Kaya iinudyukan niya ang lahat. Sinabi sa kanila na iboto si Jun, na palaging nambubuli ng mga kaklase. Para mabuhay, kaya niyang gawin ang anumang bagay. Ngayon siya ang mamamatay, bukas ay maaaring sila naman. Isang kaklase na nabuli noon ay pinili na makinig sa kanya. Bumoto para kay Jun, samantala, upang makahanap ng paraan, nagpa siya si Honseo na tingnan ang sikretong daanan. Pagkatapos ng ilang hakbang, nahulog siya, ngunit hindi siya sumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Sa dulo ng daan, natagpuan niya ang isang surveillance room na nagpapakita ng bawat sulok ng gusali. Pagpasok niya, agad na lumipat ang screen sa surveillance room. Ang kakaibang sitwasyong ito ay nakagulat sa kanya, ngunit hindi siya umatras at nagpatuloy sa paghahanap ng labasan. Naglakad siya ng matagal at lumabas sa isang pinto. Ang lahat ng mga silid sa paligid ay magkapareho at pagkatapos ng ilang paikot, tuluyan na siyang naligaw, hindi niya alam kung nasaan siya. Sa puntong ito, tumunog ang telepono sa silid. Mabilis siyang pumasok at sinagot ang telepono, ngunit wala siyang narinig. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanap sa silid at hindi sinasadyang natagpuan ang isang photo album ng mga nagtapos na estudyante. Ngunit ang mukha ng bawat isa ay may guhit, maliban sa isang tao na malinaw ang mukha. Habang abala siya sa pagtingin, nahulog ang isang kahon. Pinunit niya ang larawan at nakakita ng isang sikretong pinto sa likod ng kahon at pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Sa labas, patuloy na tinatawag ni Trong E si Honseo, ngunit wala siyang naririnig na sagot, kaya naglakas loob siyang pumasok sa sikretong daanan. Ang resulta, natuklasan niya na ang daanan
daanan ay naharangan, kaya di lumabas na lang siya. Sino ang mag-aakala na lalabas si Honseo mula sa loob? Ikinuwento niya sa kanyang matalik na kaibigan ang sitwasyong natuklasan niya. Pagkalabas niya sa sikretong daanan, pumunta siya sa ikalawang palapag. Ang mga silid doon ay magkakapareho. Matagal bago siya nakalabas. Habang nagsasalita, kinuha niya ang graduation photo at tiningnan ang tanging babae na malinaw ang mukha. Parang nakita na ni Honseo ang babae. Sa mga natitirang estudyante, 2 pa ang hindi bumoboto. Si Kyung-jun ay may 6 na boto habang si Huzam ay may 7. Kailangan kumbinsihin ni Huzam ang 2 iyon na iboto si Kyung-jun upang mabuhay siya. Ang babae ay hindi kaagad pumayag at gustong makipag-usap muna sa lalaki. Hindi rin nagpatalo si Kyung-jun, pinapaniwala niya si Mina na dayain si Huzam sa loob ng silid at pagkatapos ay binugbog niya ito upang parusahan dahil sa pag-udyok sa iba na bumoto. Kasabay nito, napag-isipan na rin ng 2 estudyante at magboboto sila para kay Kyung-jun. Agad na pinayuhan ni Mina ang 2 na mag-isip-isip. Napansin ni Junhee na wala si Huzam at nagsimulang hanapin siya sa kung saan-saan. Sa puntong ito, tumunog ang boses ni Huzam mula sa speaker at inamin niyang siya ang mafia. Sinakal din niya ang babaeng estudyante hanggang sa mamatay. Agad na tumakbo ang lahat sa silid ng radyo. Ginamit ang isang kagamitan upang sirain ang pinto ng silid ng radyo at iniligtas ang nakagapos na si Huzam. Bago pa sila makaalis, biglang tumunog ang telepono. Ang 2 estudyante ay bumoto para kay Huzam. At nang makita ito, nagpasya siya. Kahit mamatay ako, kailangan kong isama si Kyung-jun. Pagkatapos, gamit ang isang kagamitan, sinaksak niya si Kyung-jun sa mahalagang sandali. Tumunog ang speaker at inanunsyo na tapos na ang pagboto at namatay na si Huzam. Kaya ang kagamitan na dapat tumama kay Kyung-jun ay tumagos mismo sa ulo ni Huzam at pagkatapos ay ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya nga ang mafia at siya rin ang sumakal sa babaeng kaklase hanggang sa mamatay. Hindi na naglakas loob ang lahat na magtiwala sa sinuman sa tabi nila. Bago tumunog ang musika para sa pagtulog, nagmamadali silang humanap ng taguan upang maiwasan ang pagpatay ng mafia habang sila ay natutulog. Muling sumikat ang araw at tulad ng inaasahan, may isa na namang estudyante ang namatay dahil pinatay ng mafia. Nagtipon-tipon ang mga estudyante pero sa pagkakataong ito upang pag-usapan kung sino ang kanilang iboboto. Kahapon, nang mabunyag ang pagkakakilanlan ni Huzam, napatunayan na tama ang hinala ni Kyung-jun. Inakala ng lahat na isa siyang sibilyan, ngunit sa mga bumoto sa kanya, may mafia rin. Si Junhee naman ang pinakamadaling paghinalaan. Upang iligtas ang mahal niya, naalala ni Honseo ang kiki sa basement. Kung muli itong papanoorin, malalaman nila kung sino ang mafia. Pumunta ang lahat sa surveillance room at si Trong-e, na magaling sa programming, ang inatasan sa pagkuha ng video, ngunit natuklasan niya na nabura na ang recording. Agad na pinaghihinalaan ng lahat si Honseo dahil siya lang ang nakakaalam na may kikis dito. Direktang bumoto si Kyung-jun para kay Honseo nang walang pag-aalinlangan. Bumoto rin ang 2 niyang tauhan para kay Honseo na natatakot na baka mamatay si Honseo. Sinabi ni Trong-e na susubukan niyang i-recover ang footage ng camera at pinayuhan niya ang lahat na bumoto ng mas huli. Biglang naalala ni Honseo na nakikita ng TV ang lahat ng silid, ngunit walang mga kamera sa loob ng mga silid. Upang malinawan ito, bumalik si Honseo sa sikretong lagusan upang tingnan, ngunit naharang na ito. Pagsapit ng alas negatibo 11 ng gabi, matagumpay na na-recover ni Trong-e ang video, ngunit habang nanonood ang lahat, biglang nag-apoy ang computer. Napansin nila ang isang kakaibang bagay. Nakita nila ang isang anino ng tao sa tabi ng swimming pool sa video. Nakita ni Honseo na ang taong iyon ay ang senior sa litrato. Naghinala siya na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa senior. Basta't magkaisa silang hanapin ang utak sa likod ng laro, makakaalis sila ng ligtas. Nang marinig ito, nagpunta ang lahat sa swimming pool upang maghanap ng mga pahiwati. Ngunit wala silang nahanap at malapit nang matapos ang oras ng pagboto. Nagbigay ng ideya si Junhee, nakakuha na si Honseo ng 4 na boto. Kailangan lang nilang pumili ng isa pa. Kung may 2 tao na may parehong bilang ng boto, hindi siya mamamatay at hindi rin ituturing na nag-abstain ang lahat. Kaya, sino ang makakakuha ng parehong bilang ng boto? Nagtitinginan ang lahat at walang gustong tumayo. Nagsalita si Junhee at sinabi sa lahat na siya ang iboto. Matapos bumoto, hindi tumunog ang speaker. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit tumunog muli ang speaker. Dahil pareho ang bilang ng boto ng 2 tao, kailangang bumoto muli ang lahat. Sa pangalawang pagboto, tanging ang mga hindi pa bumoboto para sa 2 tao ang pinapayagang bumoto. Kung pareho pa rin ang bilang ng boto, lahat sila ay mamamatay. Sa ilalim ng banta ng kamatayan, walang pag-aalinlangang pinili ni Somi si Junseo. Sa kanyang paningin, si Junseo ang pinakamadaling paghinalaan. Upang protektahan si Junseo, inamin ni Junhee na siya ang mafia at sinabi sa lahat na siya ang iboto. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi niya mabago ang isip ng lahat. Pinanood niya silang isa-isang bumoto para sa kanya. Pagkatapos, hinila nila siya palayo sa swimming pool. Namutla ang mga mata ni Junhee at nahulog siya sa tubig. Matapos siyang mamatay, natulog ang lahat. Nagsimulang kumilos ang mafia at nalaman na isa si Somi sa kanila. Siya pala ang pumatay sa estudyanteng namatay kaninang umaga. Ngayon, lumapit siya kay Junseo. Bumalik ang oras sa unang araw ng laro. Ang lahat ng sibilyan ay natutulog ng mahimbing at ang lahat ng miyembro ng mafia ay gising. Ayon sa mga patakaran, kailangan nilang pumili ng isang sibilyan na papatayin, kung hindi, isa sa kanila ang mamamatay.
Ngayon, dahil tapos na ang itinakdang oras at hindi nila pinatay ang sinumang sibilyan, si Troy, ang kaklase, ang unang namatay. Siya mismo ang bumira sa sarili niya gamit ang fire extinguisher. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit namatay siya, kahit na isa siyang mafia, habang ang lahat ay natutulog. Napagtanto ng mafia na kung hindi sila papatay ng sinuman, sila ang mamamatay. Kaya, tuwing sasapit ang madaling araw, nagsisimula na silang kumilos. Bumalik ang oras sa kasalukuyan. Ang pagkamatay ni Junhee ay nagpabaliw kay Somi. Dahil gusto rin niya ito, sinisi niya si Junseo sa pagkamatay niya. Nagpasya siyang patayin si Junseo. Sa sandaling handa na siyang gawin ito, biglang tumunog ang speaker. Inanunsyo na magkakaroon ng mafia meeting para bumoto kung sino ang papatayin. Napag-alaman na hindi lang basta-basta ang pagpapatay ng mafia, kailangan muna itong pag-usapan kasama ang ibang mafia. Kinabukasan, paggising ni Junseo, agad siyang tumakbo sa pool para hilahin si Junhee mula sa tubig. Nagsisisi siya na hindi niya ito naamin. Pagkatapos nito, tumunog ang speaker at sinabing ginamit ng doktor ang kanyang kakayahang magpagaling kagabi, kaya mabubuhay si Junhee. Nang makita niyang gising na si Junhee, tuwang-tuwa si Junseo at napaiyak. Sa kabilang dako, may nakakita kay Juchon na naglalaban ng maruming damit. Tumunog ang speaker na pinatay si Hong ng mafia kagabi. Si Hong ay isang sibilyan at may nakakita sa kanyang bangkay na nasa malubhang kalagayan. Nagsimulang maghinala ang lahat kay Juchon. Si Junseo lang ang pumunta para tingnan ang bangkay ni Hong, at ito ay nasaksak ng 12 ng beses. Bukod dito, kahit patay na ay sinaksak pa rin ito, kaya naniniwala si Junseo na ang pumatay ay talagang gustong patayin si Hong. Si Juchon ay kasama ni Kyung-jun pagkatapos niyang bumalik ay ipinaliwanag niya na nakita niya si Hong sa umaga na nakahiga sa isang pulang dugo at nadumihan ang kanyang damit nang lapitan niya ito. Dahil natakot siyang paghinalaan, inalis niya ang dugo sa kanyang damit at nakiusap kay Kyung-jun na ipaliwanag ito sa lahat. Pumayag si Kyung-jun ng walang pag-aatubili. Natagpuan naman ng iba ang nakasulat sa salamin. Ang class president ay isang sibilyan at nilagdaan ito bilang pulis. Ibig sabihin, ang pangusap na ito ay isinulat ng isang mayroong pagkakakilanlan bilang pulis. Gayunpaman, pinaghihinalaan pa rin ng lahat ang pagkakakilanlan ni Junhee. Ayon sa mga patakaran ng laro, ang pagkakakilanlan ay dapat ipahayag pagkatapos ng kamatayan. Kagabi, hindi ipinahayag ang pagkakakilanlan ng class president dahil ginamit ng doktor ang kanyang kasanayan sa pagbabagong buhay, kaya hindi siya itinuring na patay. Naisip ni Somi na mas mainam na hanapin muna ang pumatay kay Hong. Nang matapos siyang magsalita, sabay-sabay na tumingin ang lahat kay Junhee, na patuloy na tumatanggi at humingi ng tulong kay Kyung-jun. Nagsalita si Kyung-jun, ngunit hindi para ipagtanggol siya, kundi para sabihing pinatay niya si Hong. Ang dahilan ay dahil madalas siyang insultuhin ni Hong kapag magkasama silang tatlo. Inutusan niya ang lahat na bumoto, mabilis na kinuha ni Junhee ang kanyang telepono. Kung magpapatuloy siya, malamang na siya ang iboboto para mamatay. Pagkasabi niya nito, agad siyang tumahimik. Sinabi ni Junhee sa lahat na magtipon sa alas negatibo 11 ng gabi, at doon nila pag-uusapan kung paano bumoto. Nang handa na silang umalis, tinawag niya si Somi, at sinabihan siya na huwag manira sa iba at huwag gawing dahilan ang pagprotekta sa kanya. Nang umalis siya, naging mabangis ang tingin ni Somi, hindi alam kung balak niya itong saktan. Kinuha ni Honseo ang kamera ni Huzam at natagpuan ang mga larawan ng kanyang mga kaibigan. Naging malabo ang lahat ng mukha, biglang may lumabas na ingay sa ilalim ng lamesa. Yumuko siya para tingnan, ngunit wala siyang nakita. May narinig siyang ingay sa ilalim ng kalapit na lamesa, kaya natakot siya at napaupo sa sahig. Pagkatapos, may nakita siyang susi sa ilalim ng lamesa at nakatanggap siya ng isang mensahe. Sinasabi nito na hanapin niya ang may-ari ng laro, ngunit walang ibang nakatanggap ng mensahe. At pagkatapos niyang basahin, ay otomatikong nabura ang mensahe. Ano ito? Normal lang ang pagkuha niya ng ibang bagay, pero nagiging malabo lang ang mga mukha ng tao, tulad ng litrato sa graduation ng senior na estudyante. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Juchon na alalahanin ang mga pangyayari kagabi. Nais niyang patunayan na inosente siya. Sa tingin niya ay alam ni Junhee kung saan sila nagtago ni Hong. Kaya pinaghihinalaan niya na pinatay nito si Hong at sinimulan niya itong sundan. Nakita niya itong kumuha ng isang itim na bag mula sa isang firebox. Nang umalis ito, nagmadali siyang tingnan ang loob ng kahon. Natagpuan niya ang isang palakol na may bahid ng dugo. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang nakumpirma na si Junhee ang pumatay kay Hong. Para ipaghiganti si Hong, kinuha niya ang palakol at sinundan si Junhee. Nakita rin ni Hyunho ang lahat ng ito. Hindi niya naintindihan ang nangyayari, kaya lihim din siyang sumunod kay Junhee papunta sa bodega. Habang inihagis niya ang bag sa isang tabi, agad na sumunod si Juchon at bigla siyang inatake ng nagtatago sa likod ng pinto. Nakita rin niya ang maruming damit sa bag, lalo siyang naniniwala na pinatay nito si Hong. Galit na galit naman ito at sumigaw na pinagkaitan siya. Kitang-kita ang ebidensya, kaya syempre hindi naniwala si Juchon. Nag-away ang dalawa, nagtatago si Hyunho sa labas ng pinto at palihim na kumukuha ng video. Aksidente siyang nakalikha ng ingay at agad na tumigil ang dalawa. Hinila nila si Hyunho na tumatakbo papasok sa bodega. Sinisi niya ang dalawa sa pagpatay sa kanilang mga kaklase
klase at nagsimulang sumigaw ng tulong. Mabilis na tinakpan ni Juchon ang bibig ni Hyunho, ngunit madali itong nakakawala. Nang makita ito ni Junhee, itinulak niya ito. Nabagok ang ulo niya sa isang ladrilyo. Para hindi siya mailaglag bilang mafia, kinuha ni Junhee ang ladrilyo at malakas na ipinukpok sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya ng ladrilyo si Juchon at inutusan din itong ipukpok. Pagkatapos nilang gawin iyon, umalis sila nang hindi lumilingon. Sa pagtingin sa kanilang likod, nag-isip si Hyunho. Sa huli, nalaman niyang siya pala ang doktor. Nang makita niyang namamatay ang kanyang kaklase, ginamit niya ang kanyang kakayahan. Ngunit nang patayin ng mafia ang kanyang kaklase, nag-cool down pa ang kanyang kakayahan. Dito niya nalaman na kailangan lang niyang gamitin ang kanyang kakayahan. Dahil dito, hindi niya magagamit muli ang kanyang kakayahan sa loob ng 48 na oras. Noong binoto si Junhee, ginamit niya ang kanyang kakayahan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya nailigtas ang kanyang sarili. Tumunog ang speaker na nag-anunsyo ng pagkamatay at pagkakakilanlan ni Hyunho, kaya agad na tumakbo ang lahat sa pinangyarihan at natagpuan siyang pinatay. Naghanap si Honseo ng mga pahiwatig at nakakita ng isang bakas ng dugo, ang shock absorber sa ilalim ng sapatos at isang ladrilyong may dugo. Pagkatapos, may lumabas na mensahe ng pulis sa dingding. Sabi rito ay mafia sina Junhee at Hyunho. Ano ito? Dati, sinasabi sa mensahe na isang sibilyan si Junhee, ngunit ngayon ay sinasabi naman na mafia siya. Dahil dito, mas gusto pang malaman ni Junseo kung sino ang pumatay kay Hyunho. Dinala niya ang kalahati ng shock absorber. Ikinumpara niya ang shock absorber sa mga sapatos ng kanyang mga kaklase at nalaman niya na ito ay kay Jujun. Bukod pa rito, may nakita siyang kagat sa kamay nito. Nang malantad ang kanyang krimen, isiniwalat niya si Kyung-jun at sinabing siya ang tunay na pumatay. Nagpanik ito at nagmamadaling ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi niyang wala siyang alam sa sapatos at ladrilyo. Nang sabihin niya ito, tuluyang nakumpirma ang kanyang krimen dahil hindi binanggit ni Junseo ang ladrilyo, kaya paano niya ito nalaman. Bukod pa rito, may isa pang bakas ng sapatos sa pinangyarihan na walang shock absorber na malamang nasa kanya. Nang malantad ang kanyang krimen, agad niyang sinugod si Jujun, mabilis na pumigil ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, may lumabas na ballpen sa tabi ni Jujun. May parehong kulay ito sa mensahe sa dingding. Sinimulan niyang akusahan si Jujun. Sinabing si Jujun ang nagsulat sa dingding upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niyang sigurado siyang mafia ito, kaya dapat siya ang iboto ng lahat. Patuloy itong tumanggi. Gumawa si Junhee ng huling desisyon. Ikinulong niya ang dalawa sa silid-aralan at kinumpiska ang kanilang mga telepono na ibabalik lamang kapag oras na para bumoto. Pagkatapos nilang ayusin ito, hinanap ni Somi si Daboom, ang taong ginigipit ni Kyung-jun. Gusto niyang samahan siya sa pagnanakaw ng susi ni Kyung-jun. Sa ganitong paraan, maaari nilang sakupin ang saradong convenience store na magbibigay sa kanila ng pagkain at proteksyon mula sa mafia. Mabilis na dumating ang alas negatibo 11 ng gabi. Nagtipon-tipon ang lahat para pag-usapan kung sino ang iboboto. Kanina, nakipaglaban si Kyung-jun sa mafia, kaya nawala na ang hinala sa kanya. Kaya, si Juchon ang maaaring mafia dahil siya lang ang kasama ni Hong nang mamatay ito. Iba ang pananaw ni Honseo, bawat pagpatay ng mafia ay inaanunsyo bilang patay. Ngunit kamakailan lang ay namatay lang ang inaanunsyo para kay Hyunho at hindi pinatay. Posible na parehong sibilyan sina Kyung-jun at Juchon. Pakiramdam ni Somi, masyadong komplikado ang iniisip niya. Pagkatapos ng talakayan, nagdesisyon silang iboto si Juchon. Nagpunta sina Junhee at Daboom para ibalik ang mga telepono. Magtatago ang lahat upang maiwasan na mapatay ng mafia. Nagpunta si Junhee para ibalik ang telepono ni Juchon, habang si Daboom naman ay kasama si Somi at ang iba pa upang gamitin ang telepono para manakot. Kung ibibigay niya ang convenience store, maliligtas ang kanyang buhay. Wala siyang nagawa kundi sumunod pagkatapos niyang makuha ang susi. Dinala siya sa ibang silid. Habang kinukuha niya ang telepono, agad nilang nilock ang pinto. Eksaktong alas negatibo 12 ng hating gabi, natapos ang botohan. Gaya ng inaasahan, namatay si Juchon at nalaman na isa siyang sibilyan. Nawalan siya ng pag-asa at naisip niyang mamamatay siya. Narito na ang mga ebidensya at ang mga gamit na ginamit sa krimen. Napagtanto niyang siya ay ginagawa ng masama, ngunit sa sandaling ito, hindi siya nangahas na hamunin ang tiwala ng lahat, kaya itinago niya ang mga ginamit sa krimen at ang maruming damit. Gayunpaman, ang pagpapanggap na isang pulis at paninira ay siya ang gumawa. Habang inaalala niya ang mga bagay na ito, binuksan ni Daboom ang pinto ng silid. Hindi na nagtago si Daboom at sinabing natukoy na ng mafia ang kanilang target at papunta na dito. Nang marinig niya ito, nakipagbuno si Junhee sa kanya. Habang sinasakal niya ito, biglang tumunog ang bell na pampatulog at agad siyang nawalan ng malay. Itinulak siya ni Daboom at naghandang patayin siya. Habang kampante siya, bigla itong tumayo. Siya rin ba ay isang mafia? Natakot si Daboom kaya hindi siya makagalaw. Sunod, nakatulog na naman siya at ang resulta ay predictable. Malinaw na si Daboom ay isang mafia. Dati, lagi siyang ginugulo ni Junhee. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makapaghiganti, kaya syempre hindi niya ito pinalampas. Ang unang target niya ay si Hong dahil may galit siya sa kanya. Kaya kahit patay na siya, sinaksak pa rin siya ni Daboom ng ilang beses. Naghintay si Somi na matapos niya patayin si Hong. Nang makita ni Junhee na may naitago na gamit, agad niya itong inilabas na nagpabigo sa plano ni Daboom. Sa kabutihang palad, isa siyang mafia, kaya marami pa siyang pagkakataon na patayin siya. Ngayon na siya ay nasa isang koma, hindi siya nag-atubiling patayin siya.
Kinabukasan, nagising ang lahat at inihayag ng speaker na pinatay ng mafia si Junhee na isang sibilyan. Nagkasundo sina Daboom at Somi na sisihin si Honseo. Ngunit may sariling pananaw si Mina. Pinaghihinalaan niya na si Daboom ang mafia dahil silang tatlo lang ang nakakaalam kung nasaan si Junhee. Bukod dito, dati siyang binubuli nito at ang kanyang kasalukuyang nakakatakot na tingin ay nagpapahinala sa kanya. Mayroon na lang silang siyam na sibilyan. Kailangan nilang mahanap ang mafia o kung hindi ay mamamatay silang lahat. Naalala ni Honseo ang susi dahil sinabihan siya na hanapin ang may-ari ng laro. Nahulaan niya na kapag nahanap niya ang may-ari, makakaalis na sila dito at ang susi ang susi. Kailangan nilang hanapin ang tamang lock. Sa paghahanap nila, natagpuan ni Junhee ang telepono ni Junhee. Ang teleponong ito ay dinala ni Daboom sa kanya sa silid-aralan pagkatapos ng botohan, kaya bakit ito narito? Habang nag-iisip si Junhee, natagpuan ni Honseo ang isang kahon sa parehong lugar kung saan niya natagpuan ang susi. Sinubukan niya ang susi at bumukas ito. Sa loob ay ang kanilang litrato ng klase. Natagpuan ang litrato at natapos ang misyon. Nakatanggap ng mensahe ang mga telepono ng lahat. Ang may-ari ng laro ay si Park Si-in. Ngunit nagpakamatay si Park Si-in, paano niya mamamahalaan ang larong ito? O ang taong palaging nakikita ni Junhee ay ang multo ni Park Si-in. Natigilan ang lahat, wala silang koneksyon sa kanya at nagpakamatay pa siya. Bakit niya gustong saktan sila? May nakatagong dahilan ba ang kanyang kamatayan kaya siya naghihiganti? Gusto niyang ipaalam sa lahat na siya ay pinatay ng isa sa kanila. Nag-isip ang lahat, ang mafia ay tiyak na may kinalaman sa kanyang kamatayan. Nang banggitin siya, nag-alala si Nahi. Tinawag ni Nahi si Somi para kausapin ng pribado. Sinabing ang pagkamatay ni Park Si-in ay may kinalaman sa kanilang dalawa. Kailangan lang nilang sabihin ang totoo at humingi ng tawad sa kanya at baka patawarin sila ng kabilang panig. Akala ni Somi na biro lang iyon, wala silang ginawang mali kung sasabihin nila ang totoo. Lalabas sila sa listahan ng mga papatayin ngayong gabi. Pinayuhan ni Somi si Nahi na mag-isip ng mabuti bago magsalita. Pagkatapos ay kinausap niya si Daboom na sa tingin niya ay sasabihin ni Nahi ang tungkol kay Park Si-in. Sa oras na iyon, ano ang dapat nilang gawin? Tila may kinalaman din si Daboom sa pagkamatay niya o may alam siya. Sa pagdinig sa sinabi ni Somi, hindi ito pinansin ni Daboom, ang mga nakakaalam tungkol doon ay patay na. Bukod pa rito, si Nahi ay sumusunod kay Somi, kaya nasa kanya ang pag-aayos kung paano ito harapin. Kung malalantad ang katotohanan, hindi siya patatawarin ni Daboom, kaya nagpulong sila sa gabi para pag-usapan kung paano bumoto. Tinanong ni Junhee si Daboom kung bakit nasa bodega ang telepono ni Kyung-jun. Nagkunwari si Daboom na walang alam at isinangkot pa sina Somi at Mina. Kahapon, sabay-sabay silang tatlo na ibinalik ang telepono. Natatakot ang dalawa na mabunyag ang tungkol sa pagkuha ng susi, kaya tinulungan na lang nila si Daboom na itago ang sikreto. Ito ay direktang nagdulot ng gulo sa pagitan ng dalawa. Mayroong nakaalala na hindi sila magkasundo ni Park Si-in at pinaghihinalaan pa silang mafia. Sabi ni Somi alam niya kung sino ang nagkalat ng sensitibong video. Si Park Si-in ay dapat mamatay, pagkatapos nito ay binoto niya si Nahi. Si Mina naman ay walang pag-aalinlangang binoto rin si Nahi. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Nahi na sina Somi at ang iba pa ang gumawa ng peking video at nagpakalat ng chismis. Nang makita ang pagdududa sa mata ng lahat, inamin ni Nahi na siya ay isang pulis. Nang ginamit niya ang kanyang kakayahan, nabunyag ang pagkakakilanlan ni Somi at walang pag-aalinlangang binoto siya ng lahat. Sa nakikitang tapos na ang laro, balak ni Somi na ibunyag ang lahat ng mafia. Ngunit parang may pumigil sa kanyang lalamunan at umalingaw sa speaker na hindi dapat ibunyag ng mafia ang kanilang mga kasamahan. Kaya, pinatay si Somi at nabunyag ang pagiging pulis ni Nahi. Ngayong gabi, siya ay magiging target ng mafia. Alam na alam niya ito, kaya nilapitan niya si Junhee at humingi ng tulong sa kanya. Tulungan siyang mahuli ang natitirang mafia. Dahil nakumpirma niya ang kanyang pagkatao, siya lang ang mapagkakatiwalaan niya. Ang salitang class president ay civilian ay isinulat din niya. Ang layunin ay protektahan siya. Hindi nagtagal pagkatapos matulog ang lahat, nagkita si Daboom at isa pang mafia. Nagpasya silang patayin muna si Nahi. Kinabukasan, paggising pa lang ni Junhee, narinig niya sa radyo na pinatay si Nahi ng mafia. Labis na nagsisi si Junhee, naaalala na nagpakamatay si Park Si-in. Sila ay matalik na magkaibigan, pagkatapos malaman na gusto niyang magpakamatay, nagmadali siyang hanapin siya. Sa huli ay nakita niya siyang nahulog sa tubig at hindi niya siya nailigtas noon. Ngayon, hindi pa rin niya nailigtas si Nahi. Nang makita niya ang bangkay nito, nanumpa siya na hahanapin niya ang salarin. Kagabi, nang hiningi ni Nahi ang tulong niya, naglagay sila ng isang patibong at nagwiwisik ng fluorescent powder sa pinagtataguan nito. Sa ganitong paraan, kahit napatayin siya, mahahanap niya ang salarin gamit ang fluorescent powder. Sa tulong niya, nagtago siya sa isang ventilation pipe. Sa kabila ng kalungkutan, kailangan niyang mabilis na mahanap ang salarin, kaya tinawag niya ang lahat para gamitin ang ultraviolet light para suriin ang ilalim ng sapatos. Ang sinumang may fluorescent powder
powder sa ilalim ng sapatos ay ang pumatay kay Nahi at siya rin ang mafia na hinahanap nila. Pagkatapos ng pagsusuri, nakita na ang gilid ng sapatos ni Mina ay may fluorescent powder. Agad na tinutukan ng lahat si Mina at hindi na sila nakinig sa paliwanag at agad na gustong bumoto. Sa kabutihang palad, sinuri ulit ni Junhee at nalaman niya na walang fluorescent powder sa ilalim ng sapatos niya. Kung talagang pumunta doon si Mina, dapat mayroon sa ilalim ng sapatos niya. Pansamantalang hindi maintindihan ni Junhee ang tungkol sa gilid ng sapatos. Iminungkahi niyang bumoto na lang kapag oras na at pagkatapos ay dinala ni Troy si Junhee sa pinangyarihan para maghanap ng mga pahiwati. Natagpuan nila ang isang lukob sa ventilation pipe, ngunit walang sugat sa katawan ni Nahi. Mukhang ang lukob ay iniwan ng sugatang salarin, kaya ngayon, kailangan na lang nilang tingnan kung sino ang may sugat para matukoy ang salarin. Ang unang dapat suriin ay si Mina na siyang pinaghihinalaan. Ibinigay ni Troy ang balitang ito kay Mina na agad na nagtanggal ng kanyang jacket para patunayan na wala siyang kasalanan at ibinigay pa ang susi ng convenience store sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nanumpa siya na susundin niya si Troy nang malaman niyang walang sugat si Mina. Naalala ni Junhee ang isang paraan na maaaring maglabas ng mafia na ipahayag sa iba na may kamera sa pinangyarihan ng pagkamatay ni Nahi. Ngayon, kung makumpirma lang nila ang lokasyon ng kamera, malalaman nila ang salarin. Sa ganitong paraan, siguradong sisirain ng salarin ang kamera. Kaya, naglagay si Junhee ng kamera sa cafeteria. Pagkatapos, ipinaalam niya ito sa lahat at pinaghiwalay sina Mina at Daboom. Sila ang pinakamalaking suspect kaya dapat silang bantayan ng hiwalay. Hindi mapakali si Daboom, tinanong niya si Junhee kung nasaan ang kamera at sinabi rin sa kanya ni Junhee. Pagkatapos niyang malaman, umalis siya at nagkunwaring may kailangan siyang gawin. Sa kabilang banda, nagpa siya si Mina na maghintay sa cafeteria at sinundan siya ni Troy. Paglabas nila, nakasalubong nila si Eun-chan. Nagtataka si Troy kung bakit hindi niya kasama si Huzam na laging kasama niya at doon lang naalala ni Eun-chan na masama ang pakiramdam niya at pumunta sa infirmary. Naalala ni Mina ang kanyang pag-ugali at agad siyang tumakbo patungo sa infirmary. Sinundan din niya at pagkapasok sa infirmary, nakita niya si Huzam na ginagamot ang kanyang sugat. Kasabay nito, nakita ni Daboom na umalis si Junhee, kaya nagmadali siyang tumakbo sa cafeteria para suriin ang kamera. Natuklasan niyang walang video sa loob at bago pa siya makapag-react, lumitaw si Junhee at nahuli siya sa akto. Nagbabalak siyang magpaliwanag ng ilang salita, ngunit sa sandaling iyon, dinala ng lahat si Huzam na may sugat at inakala nilang siya ang mafia. Nagmamadali siyang nagpaliwanag na nagising na lang siya kaninang umaga at meron na, at para makatakas sa hinala, tuloy-tuloy na pinagbintangan siya ni Daboom. Wala siyang choice kundi ilabas ang kanyang telepono at bumoto para kay Daboom sa mismong lugar at hindi rin nagpatalo si Daboom at agad na bumoto pabalik. Patuloy na sinisisi ni Huzam si Mina at sa galit ni Mina, binoto rin niya si Huzam. Hindi nakatakas si Daboom sa pagdududa dahil pumunta siya upang tingnan ang kamera. Binoto siya ni Junhee at si Troy na tahimik ay biglang nagsalita. Nagising siya na may sugat, bakit hindi niya ito sinabi sa kanila? Bukod pa rito, tinago niya pa ang sarili niya. Dahil dito, binoto siya ni Troy, ito ang unang pagkakataon na iba ang kanyang pinili kay Junhee. Si Eun-chan ay may hawak ng huling balota at nag-aalinlangan. Nang makita ito, inatake ni Troy si Huzam. Galit na kinuha ni Huzam ang upuan at ibinato kay Troy at mabilis na lumapit si Eun-chan upang pigilan siya. Iminis ng isang kasamahan si Junhee na bumoto kay Daboom. Ngunit hindi lang ito. Tinanong ni Junhee ang kasamahan niya kung bakit hindi ito bumoto kay Daboom. Nagduda pa siya na magkasama sila ni Daboom at sila lang daw ang magkasama sa iisang kwarto. Nagkataon pa na nasaktan siya, kaya maaaring isa rin itong mafia. Galit na galit si Eun-chan sa sinabi ni Junhee at binoto niya ito. Itinapon niya ang sandata sa banyo, kaya nagpa siya siyang patayin si Daboom bago siya makatulog, ngunit hindi niya ito nagawa. Hindi na nagpanggap si Daboom at tinanong niya ang kasamahan niya kung bakit hindi siya makaunawa, lalo na nung sinasaktan siya ng mga siga hanggang sa gusto na niyang magpakamatay. Hindi ka kailanman nag-alala, nagpanggap ka lang na mabuting tao at hindi man lang naisipang iligtas siya. Mas nakakasuka ka pa kaysa sa mga nambubuli. Kung hindi ka kikilos, magmamakaawa na lang ako. Hindi mahalaga kung mapapatawad ako o hindi, nagmamakaawa lang akong huwag mong saktan si Junhee at ang iba pa. Dahil sa kakaibang kilos ni Troy, napansin ni Junhee na hindi niya sinabi ang pinagtataguan ni Nahi, kaya paano niya ito nalaman. Dito, ipinaliwanag ni Troy na iyon lang ang tanging lugar na maaaring pagtaguan, ngunit hindi na naniwala si Junhee. Ang sugat ni Huzam at ang pagkamatay ni Nahi, lahat ng ito ay gawa niya. Kung tama ang hula niya, binura pa niya ang surveillance video. Pati na rin ang pagkakabiktima sa 3 tao, kasama si Ki-eung-jun, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Kung sasabihin lang ni Troy na hindi siya ang gumawa, maniniwala siya. Ngunit sa kabila ng pagmamakaawa niya, hindi pa rin siya nagsasalita. Sa halip ay inamin niya ang kanyang pagkatao. Sa simula, sinabi niyang isa siyang sibilyan at kahit hindi niya ipinakita ang kanyang telepono, hindi pa rin siya nagduda sa kanya. Ngayon ay alas 12 na ng gabi at inanunsyo ng speaker na pinatay si Huzam at ang kanyang pagkatao ay isang sibilyan. Labis na nagsisi si Eun-chan sa kanyang ginawa.
Tila nais niyang iligtas si Huzam, ngunit nang buksan niya ang pinto, tanging ang pag-upo at pag-iyak na lamang ang nagawa niya. Umalingaw-ngaw ang lulabi at binalak ni Daboom na patayin si Junhee. Ngunit pinigilan siya ng speaker na nagsasabing kailangan nilang bumoto para sa papatayin. Kaya pihipan samantalang huminto siya at pinuntahan si Troy para makipag-usap. Ngayon, anuman ang kanilang patayin, mabubunyag ang kanilang pagkatao sa susunod na araw at iboboto sila ng mga sibilyan. Bigla siyang nakaisip na hindi sinabi sa batas ng laro na isa lang ang maaaring patayin bawat gabi. Sa madaling salita, kailangan nilang patayin ang lahat ng sibilyan ngayong gabi para makaligtas. Sumang-ayon siya sa mungkahi na ito. Gayunpaman, kailangan kumilos ng hiwalay ang dalawa para maiwasan na hindi matapos ang misyon. Siya ang bahala kina Junhee at Chonhee. Si Daboom naman ang bahala kina Mina at Yunchan. Mula simula hanggang sa huli, siya ang nagpaplano, kaya hindi pa siya nakakapatay ng sinuman. Ito ang dahilan kung bakit nadududa siya. Kaya ba talaga niyang patayin si Junhee nang walang awa? Kailangan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at sinabi niyang dadalhin niya si Junhee sa cold room. Aayusin niya ang temperatura sa pinakamababa at sa loob lang ng kalahating oras, mamamatay siya sa lamig. Hindi pa rin masyadong nagtitiwala si Daboom sa kanya, kaya kinuha niya ang telepono ni Junhee nang hindi siya nakatingin at nag-schedule ng tawag pagkatapos ng kalahating oras. Pagkatapos ay sinakal niya si Yunchan gamit ang plastic bag hanggang sa mamatay. Pumunta naman si Daboom sa convenience store at natagpuan si Mina na mahimbing na natutulog. Gayunpaman, hindi siya nagmadaling patayin si Mina at hinintay muna ang balita mula kay Troy. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe na patay na si Junhee. Mukhang posibleng ang patayin ang maraming tao. Matapos kumpirmahin ang katotohanan ito, agad niyang pinatay si Mina sa mismong lugar. Ngunit nang tanungin siya ni Troy, sinabi niyang hindi pa niya natagpuan ang dalawa at tinanong pa niya kung patay na ba si Junhee. Agad siyang sumagot na patay na. Nang makita ito ni Daboom, kinuha niya ang telepono ni Junhee dahil kapag patay na, hindi na ito magagamit. Gusto niyang malaman kung patay na si Junhee. Nang makita niyang naka-on pa ang cellphone, agad siyang pumunta sa morgue at sinabi sa kanya na alisin ang tela sa ibabaw ni Junhee. Tumanggi siya at sinabi kay Daboom na tingnan na lang mag-isa. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at tinanong kung patay na siya, bakit gumagana pa ang cellphone? Kung hindi mo siya kayang patayin, hayaan mong palitan mo siya. Pagkasabi nito, sinaksak ni Daboom ang babae, ngunit hindi ito tumagos. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses sa speaker. Bawal magpatayan ang mga mafia. Ginamit niya ang pagkakataon para mag-spray ng pepper spray bilang depensa. Pagkatapos, dinampot niya ang cellphone at tumakbo palabas ng morgue at ikinulong siya sa loob. Sobrang galit ni Daboom na ibinunton niya ang galit niya kay Junhee. Sinaksak niya si Junhee na nakahiga sa sahig gamit ang kutsilyo. Matapos ilabas ang galit niya, itinaas ni Daboom ang tela at nakita niyang si Nahi pala ang pinatay niya. Hindi pala nagtiwala si Yunchan kay Daboom. Matapos dalhin si Junhee sa morgue, sinadya niyang iwan ang cellphone. Pagkatapos, inutusan niya itong umalis at ipinagpalit niya ang bracelet ni Junhee sa kay Nahi at kumuha siya ng pepper spray bilang depensa. Sa sandaling iyon, naunawaan na niya ang plano nito, ngunit huli na ang lahat. Nakatakas na ito at inilagay niya ang cellphone sa tabi ni Junhee. Kinaumagahan, tumugtog ang musika. Nagising sina Junhee at Junhai. Hindi pinatay ni Yunchan si Junhai, kundi gumawa siya ng peking patay gamit ang bali sa sahig. Nagsimulang mag-anunsyo ang speaker si Yunchan at Mina ay pinatay ng mga mafia. Sila ay mga sibilyan. Tinanong ni Junhee si Yunchan kung bakit hindi siya nito pinatay. Hindi niya masagot ng maayos at pinayuhan siya na harapin muna si Daboom at pagkatapos ay tingnan ang sitwasyon sa morgue. Nang makita niya na sirang-sira na ang lock ng pinto, napagtanto niyang nakatakas na si Daboom. Walang pag-aalinlangan, bumoto siya para kay Daboom at binalaan si Junhee at Junhee na mag-ingat. May naisip si Junhee paano kung umatake tayo. Bumoto tayo para kay Daboom para siguradong magagalit siya. Kapag galit ang isang tao, madalas silang gumawa ng mga hindi inaasahang bagay. Mayroon pang isang pinakamahalagang punto, kahit na mamatay si Daboom sa botohan ngayon, nandoon pa rin si Yunchan. Kapag gumabi, magiging hindi pabor sa kanila ang sitwasyon. Kailangan nilang lutasin ang problema sa dalawang iyon bago sumapit ang dilim. Bago niya mahanap ang dalawa, kailangan niya munang pumunta sa storage room at pinapaghintay siya sa silid. Nang kunin niya ang inhaler, napansin niya na may dagdag na kahon ng regalo sa kanyang bulsa na malamang na inilagay ni Yunchan. Nang buksan niya ito, isang ETF stick ang nasa loob. Nang makita niya ang nilalaman, bumalik ang kanyang isipan sa nakaraan. Noong kaarawan niya, binigyan niya si Heonhon ng isang bracelet, ngunit ang nakapagtataka, ang nakasulat sa greeting card ay Park Si-in. Dahan-dahan, nagtugma ang mukha ng dalawa. Tiningnan ni Junhee ang class photo at napagtanto niyang wala si Heonhon. Ilang larawan ang sumagi sa isipan niya. Mukhang nilikha si Heonhon ni Park Si-in. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang may lumitaw sa likod niya. Pagkatapos nito, nakatanggap sina Heonhon at Junhee ng mensahe na kung gusto nilang iligtas si Junhee, pumunta sila sa rooftop. Alam na nilang si Daboom ang kumuha sa kanya. Dahil hindi niya maalis si Yunchan, gusto niyang gamitin siya para pilitin si Yunchan na patayin ang sarili. Hindi tanga si Yunchan. Alam niyang kahit patayin niya ang sarili, hindi siya palalabasin ni Daboom, kaya nagsimula siyang mag-psycho attack. Gusto niyang sundin si Daboom, ngunit ito ay lumalabag sa panuntunan. Dahil hindi maaaring magpatayan ang mga mafia, pinatay si Troy dahil lumabag siya sa panuntunan na naiiba sa sitwasyon niya. Ano man ang mangyari, tinakot siya ni Daboom. Habang nagsasalita,
siya at naglalakad patungo kay Daboom. Sinamantala ni Junhee ang pagkakataong makatakas sa kontrol ni Daboom habang abala ito. Agad na sumugod si Junhee at nakipag-away kay Daboom. Sa isang sandali ng kapabayaan, sinuntok siya ni Daboom gamit ang isang bato hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang makita niyang hawak ni Daboom ang kutsilyo at papalapit, agad na humarang si Junhee kay Yunchan. Sinaksak siya at nagising si Junhee na nakita ang nangyayari. Agad siyang tumalon at itinumba si Daboom. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aaway, nasaksak si Daboom at namatay. Mahigpit na hinawakan ni Junhee ang kamay ni Yunchan at humingi ng tawad. Alam na niya kung sino siya. Habang nagsasalita, tinawag niya si Park Si-in at hiniling na tigilan na niya ito. Hindi gusto ni Yunchan na mangyari ang lahat ng ito. Wala siyang magagawa. Nang makita niyang malapit nang mawalan ng malay si Junhee, nangako siyang papalabasin siya. Pagkasabi nito, tumalon siya mula sa rooftop. Umalingaw-nga umuli ang boses sa speaker, tapos na ang laro ng mafia. Ang mga sibilyan ang nanalo. Biglang nagising si Junhee. Nadiskubre niya na nasa loob siya ng isang malaking silid at ang kanyang mga kaklase ay natutulog din sa loob ng mga gamepod. Ano ang nangyayari? Habang ginigising niya si Junhee, biglang may lumitaw sa likod niya. Nakatingin siya sa malaking screen sa harap niya, medyo nalilito. Tumingin siya sa dalawang tao sa harap niya. Naalala niyang sila pala ang mga magulang ni Park Si-in. Sinabi ng nanay ni Si-in na bagamaki buhay ang lahat ng mga kaklase niya, totoo ang sakit na dinanas nila. Sa madaling salita, nasa loob sila ng laro at dumaan na sa laro ng dose-dosenang beses. Iba ang takbo ng oras sa totoong buhay at sa laro. Ayon sa setup, si Yunchan ang laging nanalo. Ngunit iba ang nangyari ngayon. Hindi maintindihan ng nanay ni Si-in kung bakit nagsakripisyo si Yunchan para mabuhay si Junhee. Naghinala siya na may ginawa siya kay Yunchan. Kapag sinabi niya ito, maaari niyang baguhin ang programa. Ito ang dahilan kung bakit niya siya ginising. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Simple lang para makaganti para sa kanyang anak. Gusto niyang magbayad sila sa kanilang ginawa sa laro ng kanyang anak. Kaya pala, si Park Si-in ay madalas na binubuli ng grupo ni Somi sa klase at mas grabe si Daboom. Pinalitan niya ang ulo nito sa isang sensitibong video. Habang nanonood siya, inagaw ni Kyung-jun ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng banta ni Kyung-jun, in-upload ni Daboom ang video online. Si Park Si-in ay hinamak at kinutya ng kanyang mga kaibigan, at sa huli, hindi na niya kinaya at tumalon siya mula sa tulay. Pagkatapos, wala ni isa sa kanila ang umamin ng kasalanan. Sa halip, sinisisi nila ang isa-ki-isa, kaya naman ginawa ng nanay ni Si-in ang larong ito. Ang sakit na dinanas ni Park Si-in noon, gusto niyang maranasan din ng lahat kahit minsan. Ginawa ang laro at nagpadala siya ng mensahe sa lahat ng mga kaklase, inaanyayahan silang maglaro. Alam niya na si Junhee ay isang espesyal na kaibigan para kay Park Si-in, ngunit hindi niya siya tinulungan. Sa paningin niya, hindi siya naiiba sa iba. Sa bawat pagsisimula ng laro, binuburan niya ang kanilang mga alaala para ulit-ulitin nila ang sakit. Sa katunayan, ang litrato na nahanap ni Junhee sa laro ay ang kanilang class photo at hindi ito isang senior. Para hindi maalala ni Junhee ang paulit-ulit na laro, sinadya ng nanay ni Si-in na blurin ang mukha ng iba at iniwan lang ang mukha ni Park Si-in. Pagkasabi nito, ipinasok niya siya sa gamepod. Sa totoo lang, na-miss niya rin si Park Si-in. Patawad siya sa nangyari sa kanya. Kung mayroong dapat managot sa nangyari, handa siyang managot, hiling niya lang na patawarin na ng dalawa ang iba pa. Pagkasabi nito, nawalan siya ng malay. Medyo naantig ang tatay ni Si-in. Ang larong ito ay lumihis na mula sa orihinal na setup. Marahil ay itinuring na ni Yunchan ang sarili niya na si Park Si-in, kaya pinatay niya ang sarili para iligtas ang kanyang mga kaklase. Kung buhay pa siya, tiyak na ayaw niya sa larong ito. Ang tinatawag na paghihiganti ay walang iba kundi ang kanilang kasakiman. Ngayon, may isang tao nang nakakaramdam ng pagkakasala sa kanya. Maaari rin nilang bigyan sila ng pagkakataon, hayaan silang bumalik at hintayin kung ano ang mangyayari. Ngunit ang nanay ni Si-in ay may malalim na pagkahumaling. Paano naman ang kanilang anak? Paano kung mamatay siya ng walang kalaban-laban? Nagpalit ang eksena kay Junhee na muling nagising. Nakaupo pa rin sila sa bus papunta sa field trip. Tiningnan niya ang bracelet sa kanyang pulso at tila may naaalala siya. Dali-dali siyang tumayo para tingnan at nakita niyang nakaupo si Yunchan sa likod. Nakapasok ba ulit siya sa laro? Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong suporta. Huwag kalimutang i-like at mag-comment para suportahan ang channel ko. Maraming salamat sa inyo.